anniversary sa'yo. Happy anniversary, Nancy. Amen po ba? Happy anniversary sa ating lahat. Amen po? Isa pong kagalakan muli na makasama kayo, mga kapatid ko at kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Kayo po ba'y natutuwa na makita kami muli? Ayan. Yung pong kanina nag-special number, yun po yung mga kapwa manggagawa natin sa ubasan ng Lord sa Banaba. Grace from Heaven Church, Banaba. Kulang pa po yan eh. Meron dapat sumasayaw dito para sa kapurihan ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po kasi yung mga anak ng Diyos, maraming gift yan. Amen? Maraming mga regalo yan na dapat ipinapakita. Ibinibigay sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Tayo nga po sa mundo, di ba? Todo bigay tayo para tayo ma-appreciate, mapalakpakan ng tao. How much more ang Diyos ang ating mabigyan ng karangalan? Amen po? So kaya hindi po dapat yan itinatago, hindi po yan ikinukubli kung kanino lang, kung saan lang, o higit sa lahat, huwag niyo pong i-reserve sa mundo. Dahil binigyan kayo yan, hindi para sa mundo, kundi para lamang sa Diyos na buhay. Amen po? Amen. Kaya nakakatuwa, nakakaganap na makita po ang mga anak ng Diyos, especially mga kids, na bata pa lang, natuturuan na sila na magbigay parangal at papuri sa ating Panginoon. Kagaya nga po nagsabi kanina ng ating tatay sa faith, si Pastor. Amen. Na talagang exclusive po ito. Tama ba yung word ko? Pwede, diba? Kasi mas pinili natin, mas nag-decide tayo na wag na munang mag-invite ng mga kapatiran din naman ito. Na nakakasanayan na natin na pag ganitong okasyon, tinipli punong-puno. Diba? Alos wala ka nang madaanan dyan. Kaya nga kanina, yung challenge ng ating tatay sa faith, ni Pastor, abay kukunti pa pala tayo. Kasi sabi nga niya, tayo muna. Sabi nung ating MC kanina, para magkaroon tayo ng intimate fellowship. Tama po ba? So yun po yung gusto nating madama, pero bakit parang Biyernes Santo kayo? Hello! Tingnan nyo nga yung mga katabi. Mukha bang joy na joy yan? Anniversary. Pag sinabing anniversary, nagse-celebrate ka sa isang bagay na mahalaga sa'yo. Amen po ba? Yun yung mga okasyon sa ating pamilya. May mga espesyal na mga nagaganap. Ngayon, yung mga bagong henerasyon, hindi lang monthsary. Diba? Hindi lang yearly na siniselebrate yung kanilang relasyon. Meron pa silang mga weekly sari. Meron pa kayong mga alam dyan. Diba? Mga nakikita natin sa mga post na talaga namang pinaglalandakan nila. Na proud sila na meron silang karelasyon. Tama po ba? Bakit tayo mga Kristiyano na tayong natutuwa na, well, thank you Lord. Gusto kong sabihin sa lahat na kami ngayon ay nagse-celebrate ng goodness and faithfulness ng Lord sa buhay namin. Amen po ba? Kasi hindi tayo tatagal ng ganito kung hindi dahil sa goodness, sa faithfulness ng ating Diyos na buhay. Kaya nakakaya natin lahat. Alam niyo po, habang lumalago ang gawain ng Panginoon, lalo yung dumadaan sa napakaraming mga pagsubok, sa napakaraming mga testing, na doon naman po, lalong tumitibay. Dapat ang ating pong pagkakaisa sa ating pong relasyon sa Diyos. Amen? At lalong tumitibay ang relasyon natin sa isa't isa. Dahil doon po nasusubok kung gaano po natin pinapagana. Tama po ba? O atin pong isinasagawa, isinasakabuhay yung salita ng Diyos na dapat kayong maging isa, kagaya namin na iisa. Amen po? Kaya talagang nakakagalak na minsan naman, ay magsama-sama tayo na ganito, hindi lang tuwing anniversary. Bigyan naman natin ng panahon, pag-usapan natin kapatid, di ba? Yung hindi tayo once a year lang. Napapansin ko once a year lang tayo nagsasama. Pwede bang minsan quarterly naman? O minsan, di ba nga sabi ni Pastor kanina, ang ganda ng kanilang plano. Kaya pala nung minsan na nagkaroon kami ng chance mag-ride, yung pala talaga yung purpose papuntang Infanta. Tama po ba? Kasi naghahanap dapat ng lugar na doon tayo. Pero sabi nga, hindi niloob ng Lord, ayaw ng Diyos na masunog yung ating mga balat.
Sabi nga ng iba, sunog na po, wala nang susunugin. So hanggang dyan na lang muna, makontento, maging masaya tayo, nandito tayo nag-celebrate ng ating pong anibersaryo sa kabutihan ng Lord. Amen po? So alam niyo po nung sabi ko kay Pastor ng last time na nagkita kami, dahil lagi kami nagkaka-fellowship, alam naman ninyong lahat yan, na kada third Sunday, may commitment ang ating tatay sa amin. Okay? So nabanggit ni Pastor na kapatid, tayo muna, Panaba and Grace from Heaven Church Upper Deck. And then, sabi ko, Pastor, pakisend sa akin yung tema o yung text. Sabi niya, hindi, ikaw na. Yun na yung tema kasi Resurrection Day yun. So nag-pray ako, Lord, tahingin ko ng message mo, ng text mo na hindi lang doon nakaikot doon sa muli mong pagkabuhay. Ang ganda-ganda na binigay ng Lord sa atin ngayon. Naniniwala ako na talagang yun yung gusto talaga ng Lord na mas maaaring na practice na natin o more pa na ma-practice natin. Maaaring ito ay ngayon, ito na isasagawa na natin bilang kapatid sa pananampalataya. Pero pag ibayuhin pa natin, palalimin pa natin. Amen po? At yun na dyan, kapatid, nag-send ba si ate mo? Ang ganda-ganda po ng word. Hello? Pwede bang umpisahan natin sa simula? Diyan ay sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Pwede mo bang tumayo lahat? At basahin po natin. May monitor na po eh. So kahit hindi na kayo magbuklat ng Bible, basahin po natin. All honor to God. Come on, church. All honor to God And Father. Go. Our Lord Jesus Christ. for His bounding mercy that has given us the privilege of being born again, Amen. so that we are now member of God's own family. Amen. Amen. Okay na kapatid, doon natapos, di po ba? We are, ang pamagat po natin is the resurrection of Christ made us members of a new satasa na. Paki-umpisahan mo. The resurrection of Christ made us members of God's new creation, and we are now belong to to God's own family. Let us pray muna mga kapatid ko sa pananampalataya. Hallelujah! We give you glory, honor, and praise, O God. Pinupuri ka namin, Ama namin nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, na siyang dahilan kung bakit kami nagkakatipon ngayon. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon na muli kaming mag-gather, Lord, in your name, upang amin pong i-celebrate, amin pong ipagbunyi, Panginoon, ang inyong katapatan, ang inyong pong patuloy na pagsama sa iyong ministeryo ng Grace from Heaven Church. Maraming salamat, Lord, sa mga taong lumipas na patuloy kang sumasa amin. Patuloy mo kaming pinapangunahan ng iyong presensya sa gabay at patnubay ng Holy Spirit. Marami pong salamat. Pinagtagumpay mo po kami sa lahat ng laban dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nangunguna sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ng iyong mga anak na narito ngayon. I pray, Lord Jesus, na patuloy mo kaming samahan, mabigyan ka namin ng karangalan at kaluwalhatian ng inyong pangalan. Hayaan mo, Lord, na maranasan namin patuloy ang pagmumuna ng banal na Espiritu na sa amin ay magtuturo ngayon ng mga mahahalagang bagay patungkol sa aming personal na kaugnayan sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng mas malinaw pang pagkaunawa, na ang mga salita mo na amin pong mabasa, mapakinggan, ay hindi lang basta mabasa namin, Lord, kundi ang kapangyarihan nito ay patuloy at malayang makagalaw sa aming buong pagkatao at amin po itong maisagawa dahil yun po ang inyong kalooban. Salamat! Thank you, Holy Spirit! Kayo po ang mabigyan namin ng karangalan, makarangalan, maitaas, maluwalhati, ang pangalan mo, Jesus, sa aming mga buhay. Sa iyo lamang ang mataas na papuri. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, di po ba ang ganda-ganda ng message? Ang ganda-ganda ng word? May kinalaman pa rin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Ang sabi dyan, all honor to God. So, lahat ng karangalan sa Diyos pa rin. At ang sabi dyan sa ating pong monitor, God the Father and our Lord Jesus
boundless, walang hangganan. Amen? Na habag, mercy, biyaya niya sa atin. Dahil binigyan tayo ng privilege being born again. So that we are now members of God's own family. Now, we live in the hope of eternal life because Christ rose again from the dead. Nandyan po ba? Amen. So, ayan. Meron tayong kalayaan. Meron tayong privilege na natanggap mula sa Panginoon. Anong privilege ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Ang pagiging anak ng Diyos, binago ng Panginoon, ipinanganak na muli. At yun yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Amen po ba? So, pwede siguro natin matanong sa ating mga sarili. Ano nga po bang dahilan? Bakit tayo laging nasa church? Bakit lagi tayo nagsisikap pumunta ng church? Ito po ba ay dahil habit mo lang, kapatid? Pag tuwing Sunday, ito po ba ay traditional lang? Dahil since bata ka pa, bit ka na lagi ng mga magulang mo papuntang church. O ito po ba ay out of duty? Hindi ako pwedeng umabsent sa church kasi may katungkulan ako. Isa ako sa workers, isa ako sa elders. Hello, mga kapatid ko sa pananampalataya. O ano po ba? Ito po ba ay kailangan kong makita lagi sa simbahan para masabi ako ay mabait? Ako ay maka-Diyos? Ako ay religyosa? Ito po ba ang dahilan, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Alam niyo po, tuwing ako ay nag-i-speak sa panaba, lagi ko pong ipinapaalala sa mga kapatiran, bakit kinakailangan lagi kang nandito tuwing Sunday? Bakit lagi nakikipag-fellowship ka? Alam na nila ang sagot. Bakit, mga kapatid? Because we are a spiritual family. Amen. Because nandito tayo sa ating spiritual family. Hello! Amen. Marahil yung iba sa atin, hindi pinalad sa ating biological family. Hindi tayo pinalad na magkaroon ng, tawag nito, masayang pamilya. Di po ba? Hindi tayo pinalad na magkaroon ng pamilyang maalalahanin, maaruga. May ganun eh. Wala na tayong magagawa doon. Tama po ba, mga kapatid, sa pananampalataya? Di ba kaya may mga anak na nakikita natin na nagre-rebelde. Kasi sasabihin nila, yung hinahanap ko yung bagay na hindi ko makuha sa aking pamilya, sa aking tahanan. Di ba? Yung mga bagay na hindi niya makuha sa mga magulang, sa labas, niya hinahanap. Sa barkada, sa partner, saan pa? Kaya, di ba, pagka hindi mo talaga naagapan, nagabayan ng tama ang bata, napapaniwala. Tama po ba? Kaya mahalaga ang pagkalinga, pag-aruga ng isang pamilya. Kapatid, marahil hindi ka pinalad sa pamilya, pero salamat, at least ang ating Lord ay gumawa ng spiritual family. Amen po ba? Amen. Na kung saan, andito tayo, ito yung totoong magkakapatid. Although, tayo mga Pilipino, talagang na-practice tayo na kahit pang ilang generation na, pinsan sa pinsan, apo sa tuhod, di ba mga ganon? Pamangkin, apo sa pamangkin, ganon tayo ka-close. Sa probinsya nga kahit hindi mo ka-ano-ano, basta lagi mong kasama, pamilya mo na. Di po ba? Pero tayo, as family ng Diyos, ang sarap pong makita na ikaw ay belong, na ikaw ay kasali, na ikaw ay kasama sa isang malusog, mabunga, matagumpay na spiritual na family. Dahil doon po natutuwa ang Diyos. Yun po yung dahilan. Kaya nga minsan, pagka parang feeling mo, ano itong ginagawa ko? Parang hindi ko naiintindihan. Kaya nga dumadating minsan yan, burn out ka, lalo na pagka napakarami mo ng task, napakarami mo ng tungkulin, na parang ikaw na lahat. Ikaw na ang gitarista, ikaw na ang song leader, ikaw na ang nag-lead ng prayer, at ang masakit, ikaw ng speaker. Asan ang pamilya doon? Di ba pag sinabing pamilya, body, maraming gagalaw. Tama po ba? Kaya nga tama Tama yung hindi mo pwedeng masabi na isang church kung wala pa kayong 10. Dapat more than. Tama po? Kasi pagka less than 10 ka pa lang kayo na members, nagharap pa lang, small group, 5
Bible study pa lang. Amen po. So sabi ko nga kanina, mapalad ka kapatid kung ikaw ay nakabilang sa isang malusog, matagumpay, na pamilya, spiritual family. Yan yung mga kapatiran. Tingnan nyo nga po inyong mga kapatid. Katabi ninyo, mga kapatid ninyo yan sa Panginoon. Nai-excite ka ba kapatid na makita yan? Tuwing Sunday. Amen. Nai-excite ka ba makausap yan? Nai-excite ka ba na magkumusta yan? Nai-excite ko kasi gusto kong kumustahin si kapatid. Kumusta na kaya yung aming ipinanalangin ng Sunday? Di ba ba? Nai-excite ka bang makita ngayong mga spiritual mother and father? Hello! Ayoko na. Sisirmuna na naman ako. Ay, ayoko na. Uungkatin na naman niya bakit hindi ako umaten or bakit hindi ako. Uungkatin na naman niya yung buhay ko. Kaigi-igi at walang nakikialam sa akin. May ganun po ba? Alam niyo po, ang tunay na masayang pamilya ay hindi po nag-aatubili, hindi nangingini na sabihin kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Kapatid, napakapalad mo kung meron kang spiritual father and mother na kung hindi mo man masabi ang bigat na dinadala mo, huwag kang manghiling magsabi sa iyong mga spiritual na mga parent. Amen po ba? Mapalad po kayo kung meron kayong mga ganon. Nag-lead sa inyo, nag-encourage sa inyo, nagre-remind sa inyo na, kumusta ka? Ano na ba ang buhay? Kumusta ang spiritual life ninyo? Kaya wag po natin kainisan, pwede siguro gamitin ko yung word ngayon. Huwag niyo pong kainipan na kayo yung uupuan. Hello! Ang sarap makita at masarap sa pakiramdam. Dapat yun ang maramdaman ng bawat isa sa atin kung nagbibigay ng time ang ating mga spiritual parent. Amen po ba? Sa dami ng duty niyan, sa dami ng idinudulog sa Diyos niyan, nagagawa kang upuan, halika mag-usap tayo. Amen po ba? Sa bawat araw, sa bawat meditation, sa bawat devotion, kapatid, lahat kayo iniisa-isa namin ipanalangin. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Dahil kung tunay kang pastol ng mga tupa, kilala mo yung mga yan lahat. Amen po. Inaalam mo kung anong problema nila. Inaalam mo kung anong sitwasyon nila, anong kalalagayan nila. Kapatid, napakapalad mo. Nang minsan na tinanong si Jesus, nung time na magkakasama sila. Kasi ito yung totoo Dito nagmula yung tunay na si Jesus mismo yung nag-declare. Sino yung aking ama at tunay na ina? Ang aking mga kapatid. Amen? Alala niyo yung verse na yan? Matthew, nandyan po ba? Matthew 12:46-50. Habang si Jesus ay nagsasalita, maraming taong dumating, ang kanyang ina at mga kapatid, naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap, ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Sabi niya, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at kapatid. Hello! Amen po ba? So malinaw na kaya ka nakabilang o nakabilang, kaya ka bilong sa family ng Diyos dahil isa ka sa sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Kapatid, ang pagbibigay mo ng time, pag-araw ng Sunday, kalooban yun ng Diyos. Dahil isa yun sa magpapatibay, magpapapatatag, magpapalalim sa iyong spiritual na kaugnayan sa ating Diyos na buhay. Dahil pinapractice mo yung sarili mo, nire-ready mo yung sarili mo para gamitin ka ng Lord sa maraming tao na wala pang relasyon sa Kanya. Amen po? Dahil hindi naman pwedeng tayo-tayo lang lagi. May purpose, kapatid. Kung bakit hanggang ngayon nandyan ka malakas, malusog, binigyan ng Lord ng sapat na kakayahan, binigyan ka ng talino, amen? Upang ang unawain sa gabay ng Holy Spirit, ang gospel of salvation, ang katotohanan, kung ano ang mensahe ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, upang lahat ng tao ay maligtas. Hindi lang ikaw at ako, hindi tayo
nakakalungkot may ganong church. Tayo lang. Hayaan mo sila. It's a puwera sila. No. Dahil kung yun po ang purpose, di dapat nung time na inaccept ko si Lord as my Lord and Savior, pinauwi niya na ako. Sigurado na eh. Amen po ba? Pero bakit ang mga nandito pa tayo? Biruin mo, 15 years ang upper deck. Pero ang pagsasama-sama namin bilang mga manggagawa ay 25 years na. Can you imagine sa tagal na namin? Si Paulo nun ay 5 years old. Hindi. Tama? Tama. 5. So, si Paulo ngayon ay 32 na. 32 ka na nga ba, anak? Parang si Buboy, siya habang nagpiplay siya ng drum set, ganun lang siya kaliit yung aming Buboy. Pero, dahil totoo totoo sa heart niya, naiintindi niya habang siya ay nag-grow, habang siya ay hindi lang basta nag-grow sa paglaki niya bilang tao, nag-grow ang word sa heart niya. Dahil, maaaring yung mga teenager, yung mga youth, binabaliwala lang nila yung pagpunta-punta sa Sunday service, binabaliwala lang nila uupo dyan, pagkatapos uwian na, wala na. Hindi po totoong baliwala lahat ng word na napakinggan nila. Lahat yun, may pagkilos, may kapangyarihan, naghagalaw sa puso ng bawat nakakatanggap. Diba ang linaw ng word? Ano sabi ng word sa Hebrew 4:12? Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilang talim. Ito ay tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa sa Espiritu. So isipin nyo, hindi pwedeng baliwala. Kaya nga yung mga batang yan, kahit ganyan kaliliit yan, yan yung kanilang, hindi mo alam na nagtatanim ka rin ng seed sa heart nila. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos na naririnig nila. Mahalaga na lagi mo silang dinadala sa ganito. Hanggang sa paglaki nila, hindi na tayo mahirapan ipaunawa sa kanila kung gaano kahalaga ang magkaroon ng relasyon sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, kung tunay na naiintindihan mo na ikaw ay belong sa God's own family, ikaw ay may pag-ibig. Hello? May pag-ibig ka. May pag-ibig tayo sa bawat isa sa atin. Dahil kung wala, hindi tayo magtitiis sa init. Hindi tayo magtitiis sa layo. Di po ba? Hindi tayo magtitiis mag-antay dyan, makinig ng taimtim, magbigay ng panahon. Kasi yun yung sabi ng Lord. Sabi niya sa John 15:9-17. Nandyan ba, anak? Kung iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Manatili kayo sa pag-ibig ko kung paano tinutupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Walang ibang gumawa ng kundi si Jesus. Kahit isa sa atin, gaano mong kamahal ang tao, hindi mo kayang pantayan. Hindi mo kayang ibigay ang buhay mo. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ano sabi dito? Itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, praise God. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kapatid, kung mahal mo ang kapatid mo, hindi ka mapapagod na ipanalangin niya. Amen? Hindi ka mapapagod na mag-remind dyan. Kapatid, wala ka na naman ng Sunday. Ano nangyayari? Hindi lang isang Sunday. Halos umabot ka ng taon, gano'n ang gano'n. Parang kabuti, susulpot, mawawala, susulpot, mawawala. Bago pa ba tayo doon? Hello? Bago pa ba tayo doon? May gano'n ba? Pero may gano'n talagang
Tigas-tigas naman ang ulo nun. Di po ba? So, hindi mo siya bibitawan na ilapit sa Diyos. Kasi mahal mo siya. Dahil ang sabi ng Lord, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. So, isipin niyo yun, sino tayo? Sino ka? Sino ako? Tayo ay nabuo dahil sa pag-ibig na unang ipinadama ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen po ba, mga kapatid ko sa pananampalataya? At kapatid, pag talagang love mo yan, love natin ang isa't isa, hindi mo yan matitiis na pag may pangangailangan, pag lumapit sa'yo, ang isasagot mo, huwag ka mag-alala, ipananalangin kita. Hello? Meron ka namang kakayahang gawin o iabot yung kailangan ng kapatid mo. May kilala ba tayong ganon? May kakayahan siya, pero wala na tayong ginawa, kundi pinag-pray na kita, okay na yun, mag-antay ka na lang. Hello? Ang sabi dyan, sa 1 John 3:17 to 18, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay, lahat tayo may kaya sa buhay. Hello? Wala sa atin dito nagdarako. Hello, mga kapatid! Dahil ang sabi ni David, di ba, na pinalala lang sa akin ng Lord, matanda na ako hanggang ngayon sa katandaan ko, wala akong kilala, wala akong alam na anak ng Diyos na namamalimos. Amen po? Kaya kung may nagkikrim, born again ako, anak ako ng Diyos, pero hingi lang hingi, kapatid, upuan mo, hindi mo pa naiintindihan. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng iyong Ama na may-ari ng lahat. Hello! Siya may-ari ng lahat. Wala tayong atin. Itong kayamanan ng mundo sa Diyos yan. Bakit hindi ma-experience, maranasan na nagsasabing siya ay anak ng Diyos? So hindi ako naniniwala na totoong naiintindihan niya na, nauunawaan niya na siya'y kabilang sa pamilya ng Diyos, na siya ay binigyan ng privilege, ang linaw ng verse. Binigyan tayo ng privilege, being born again. Amen? So kung pribileyo, pinanganak kang muli, bago ka na, so yung dati mong pagkatao, wala na. So kung dati kang umaasa sa tulong ng iba, ngayon, ikaw na ang tumutulong sa iba. Amen po ba? Kasi nakikita, ipinapakita mo ang buhay na patotoo, na totoo yung sinabi niya sa Philippians 4:19. My God shall supply all my needs. According to what? According ba sa panlilimos? According ba sa pagbibigay ng iba? No. According to His riches and glory by Christ Jesus. Sa Tagalog, maganda rin. Buhat sa kayamanang hindi nauubos. Thank you, Lord. Kapatid, ang kayamanan mo dito sa mundo kahit gaano marami na uubos. Pero pag galing sa Lord, ang linaw, hindi mauubos. So meaning, the more na nag-give ka, the more kang tatanggap mula sa Diyos. Hello, mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Marami tayo, tested na natin. Proven na yan. Nasa tuwing tayo'y nahihirapang mag-give sa ating kapwa, especially kapatid sa pananampalataya, lalo ka namang nawawalan sa pagbibigay na lang ng ikapo. Naku, napunta tayo doon. Aywan ko ba? Wala po yan sa outline. The more na hirap kang sumunod sa pagbibigay, the more na hirap ka sa pera. Pansinin niyo yan. Isang patotoo dyan, pwede ko bang gamitin ang buhay ko, kapatid? Sino? Sabi ni Brother Johnson, sino? Ako pala. Sige, go! Siya mismo nagpatotoo. Sabi niya, dati hirap talaga ako. Struggle talaga ako kung paano ibigay yung para sa Diyos. Pero nung naiintindihan unti-unti at mismo ang kanyang misis ay sinabihan niya, itabi mo yung para sa Panginoon. Ngayon, na-realize ko na, totoo, tama ang Diyos. Habang nagbibigay ako, ang Diyos naman ay hindi nagkukulang sa amin. Amen po ba? Palakpakan ka natin ang Diyos sa buhay. Proven yan. Kaya, pagka-bless mo ang gawain ng Panginoon, kapatid, kahit kailan, hindi matutuyuan ang iyong lalagyan. So, ano bang meron ka? Ano bang lalagyan mo? Ano bang source ang meron ka na pwedeng pagdaluyan ng pagpapala mula sa Diyos? Mahirap ba sa Lord na yan ay pagyamanin?
paramihin at hindi maubusan? Di ba nga, bago ka pamasain, nagpo-provide na ang Lord. Amen po. So, ang sabi niya, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, sabi dito sa 1 John 3:17, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Amen po? So malinaw, nakikita niyo yung word. So salamat sa Diyos kasi marahil ay alam ko na yan. Yes, alam mo na. Sumusunod ka ba? Amen. Alam mo na. Nagagawa mo ba? Napapractice mo ba? Kasi marami sa atin alam ang word. Pero hanggang head knowledge lang. Paano yung visa? Paano ang application? Yun yung mahalaga doon. Application. Kasi pwede mong basahin cover to cover, pero kumusta ang buhay mo? Kasi ito yung binabasa, kapatid, ng tao sa atin araw-araw. Lagi kong nireraman yan sa aking mga anak. Mga anak, napakaraming tao hindi nagbabasa ng Bible until now. Kahit napakatanda na ng mundo. Then ayaw ng taong mabuksan ang kanilang kamalayan sa katotohanan. Ayaw ng tao na makalaya sa katotohanan. Nature yan eh. Pero ang Lord gusto niya. Di ba anong sabi niya? Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo dahil makikilala ninyo ang katotohanan. Sino yun? Si Jesus Christ. Nakilala nyo na. Tinanggap nyo na. Andiyan na sa buhay nyo. Pero kumusta ang ating araw-araw na pamumuhay? So salamat sa Diyos mga kapatid ko sa pananampalataya. Ganun niya tayo kamahal. Lagi niya tayong binibigyan ng mga pamamaraan, punong-puno ang word, kung paano tayo mamuhay bilang kalugod-lugod sa Kanya. So ang sabi niya, kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay na ikaw ay belong sa pamilya ng Panginoon, abay pagsikapan mong mamuhay ng malinis, kagaya ni Kristo na malinis. Dahil tayo uli, sasabihin ko, tayo ang tinitingnan ng mga tao. Mahirap mag-share ng gospel na taliwas sa ating buhay. Anong sabi diyan? Sa 1 John 3:13, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig. Amen po ba? Sa atin ng Ama, tinatawag tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Sarap. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin kasi nandito pa nga tayo. Kaya nga lagi natin pinapaalala, huwag tayong gumiba. Tuloy lang. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang ating pananampalataya. Tuloy lang ang ating pagsunod at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. So sabi niya dito, ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Wow! Thank you, Lord. Paano ba ako magiging malinis? Kanina po, sa pagsakay namin ng badya. Itong badya na to ay suki ko sa pagkain. Alam nating lahat, kilala niyo ako. Ako ay may munting karinderya. So, hindi ko siya nasisiran. Ngayon, naudyukan talaga ako. Kumusta? Kahit ba ganitong Sunday, tuloy-tuloy ang biyahe mo. Sabi niya, oh, sayang eh. Malakas nga naman ang biyahe pag Sunday, di po ba? So, hindi ka na nagbibigay ng time. Ay, okay na. Sila, ando na eh. Nagsimba na. Sabi ko, hindi ho pakyawan. Or hindi kabuuhan ng pamilya na nagsimba yung isa, damay na lahat. Ang pagharap natin sa Diyos ay individual. Tuloy-tuloy po ako. Sabi ko, naniniwala ka, ano bang araw ngayon? Anong meron siniselebrate ang mundo ngayon? Ito ay pagkabuhay ni Jesus. Para saan? Yun na. Tapos na-share ko na sa kanya na kaya nabuhay si Jesus dahil ang lahat ng nanampalataya sa kanya ay bibigyan niya rin ng buhay. Gusto mo ba yun? Dito, napakahirap, di ba? Oo. Magdadrive ka ng tricycle, init. Kunti lang ang kinikita, mas malaki daw yung gasolina, mabuti na lang daw at hindi siya nagpa-boundary. Yun na lang ang bintaha.
Pero pag nag-boundary ka pa daw, wala na. Kaya marami daw mga driver ng tricycle, hindi na nagta-tricycle. Kasi nga, marami ng kompetensya. So, nag-end kami sa pasasalamat pagbaba. Salamat po sa salita ng Diyos na binahagi mo. See? Ako ba yun? Hindi. Kasi pwede naman yung baliwalain yun eh. Diba? So, sino ba ang kikilos? Doon sa taong sisiran ninyo. Kayo rin ba? Hindi, ang Lord. Amen po? Ang Lord. Ang Lord pa din. So, sabi ko nga, walang mabait. Bro, walang mabait. Kasi sabi niya, okay naman ako, sinisikap ko. Kaya lang, ang hirap maging mabait. Sabi niya, ang hirap maging mabait. Totoo po yun, mahirap maging mabait. Kasi hindi natin kaya kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Dahil wala naman talagang mabait. Lahat tayo, kahit gaano kabait ka, meron kang kahinaan. Tama ba? May kahinaan. Pero salamat. Dahil ang sabi ng Lord, sabi ko totoo ito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad. Wow! Walang bayad! Libre! Pero ayaw pa rin ng tao. Bakit yung tao gusto yung nagbabayad? Napapansin ninyo? Gusto natin yung naglalabas tayo ng pera para lang matuwa ka. Hindi naman masama yun. Pero pagdating sa spiritual life, dapat isipin natin na ito yung iseryosohin ng tao. Seryosohin natin. Na pwedeng yung taong kaharap natin ngayon, bukas makalawa, nabalitaan natin wala na pala. Yung minsan na nakadama ako ng guilt kasi nung time na sinugod yung aking kabiyak sa Assumption, meron sugod na 1 year na nagkikemo. Tapos nandun din siya sa emergency. Parang tinitreat muna, wala pang 1 hour kapatid, ang ipinasok sa kanyang katawan ay 30 mil na kaagad. Paano ko nalaman? Nagchika agad yung katabi. Ganun po ako kadaldal. Na yung katabi ko, nachikahan ko na kaagad. So, nung inilipat na siya, dahil tinitreat naman yung aking kabiyak, nag-guilty ako kasi nalaman ko ng madaling araw, alas 2. Namatay na siya. Doon mismo. So, nung nag-guilt ako, yumuko ako, ang sabi sa akin ng Spirit, bago pa man dumating yun, marami na ang lumapit sa kanya para i-share ang gospel. So, bakit kinukwento? Kapatid, ang tao, hindi pwedeng kunin ng Diyos na hindi nakakaalam ng truth. Kahit saan yan magpunta. Amen? Kaya pag inuudyukan tayo na i-share ang gospel, huwag na tayong mag-atubili. Huwag na tayong mangimik. Huwag na tayong matakot. Di ba ang sabi ng Bible? Hindi espiritu ng takot ang ibinigay sa atin. Anong ibinigay sa atin? Espiritu ng katapangan, kapangyarihan, kapamahalaan, na in Jesus' name, lahat ng bagay makakaya natin gawin. So bago ka lumapit dun sa tao yun, bago pa man, nagpipray ka na yung Spirit, Lord, help me. Hindi ko to kaya kung ako, paano ako mag-start? Amen? Kailangan bang maging tagapagturo ka muna? Kailangan bang andito ka muna sa pulpito kabilang tatayo para may madala kang kaluluwa sa piling ng Diyos? No! Lahat tayo. Mula nung tinanggap mo si Christ sa buhay mo, kapatid, lahat ng tao, kakilala, kaibigan, makasalubong mo, accountable ka sa kanyang kaluluwa. Naintindihan niyo po? Amen po ba? O napaalalahanan ko ba kayo? Maaaring naintindihan nyo na or yung akin na lang paalala. Dahil lahat naman tayo dito naniniwala ako, matured na tayo sa word ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi dito, belong tayo sa family ng Diyos. So kung tayo ay belong sa family ng Diyos, huwag kang matuwa kapatid na tayo lang sa langit. Amen? Marami pa, kaya nga hanggang ngayon wala pa si Christ eh. Kasi marami pang tao ang posibleng mapunta sa impyerno pag hindi ka naging matapang. Pag hindi ka nag-stand na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos at kailangan mong magpagamit para mabahaginan siya ng gospel of salvation. Amen. Kapatid, pag tunay ka ng anak ng Diyos, pag nasa iyo na ang privilege, being born again, hindi ka na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Hello!
Meron pa ba dito mga white lies? Meron pa ba dito na, ay okay lang, i-apply ko na lang yung 1 John 1:19 ba? 1:9. Hello? Ano ba sinasabi sa 1 John 1:9? Church! Anong sinasabi doon? Ha? Anong sinasabi? Ako, pastor, pare-parehong nakakalimutan yung sinabi doon eh. If you confess your sin, Oo. He is faithful. He is faithful. Praise God. Well, apply ko na lang yung sabing 1 John 1:9. Kapag ako'y nagkasala, hindi lang ako nagtawad sa Diyos. Dahil faithful naman siya, patatawarin niya ang kasalanan ko. No. Pakinggan ninyo ito. Ang bawat nagkakasala, nandyan ba? Nandyan sa monitor natin, anak? 1 John 3. Nandyan pa ba? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong panilang kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Masakit pero ito yung totoo. Sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang dyablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. Alam niyo po, may nabasa akong ibang salin, kagaya dun sa 1 Peter kanina na English version. Asan ang anak ko? Anong ang tawag dun sa salin na yun ng Bible? Living Bible. Kasi kadalasan yung binabasa natin, Pastor, di ba? NIV, King James, di po ba? So maganda yung translation ng 1 Peter 1:3 sa Living Bible. Kasi binigyan niya ng mas malawak na kahulugan yung ating personal na kaugnayan sa Diyos dahil sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Nagkaroon tayo ng privilege being born again at tayo ay nakabilang sa God's own family. Binigyan niya ng linaw. So doon sa isang verse ng Bible, nabasa ko doon na kayo sa verse 9. Ang sabi kasi dito sa verse 9, sapagkat nananatili sa Kanya ang binhi mula sa Diyos. Yung translation doon nakalagay, sapagkat kayo ay binigyan niya ng bagong buhay. Wow! Binigyan niya na kayo ng bagong buhay. Kaya hindi na dapat sa inyo manatili ang pagkakasala. So huwag tayong makampante na okay lang. Ang sabi naman ng Lord, confess lang at matatawarin ka. Huwag, may verse pa doon na, kung ikaw ay nagtiklib na Kristiyano, anak ka ng Diyos, tapos patuloy ka pa rin nagkakasala, ano mangyayari? Muli mong ibinilad sa kahihiyan si Kristo. Di ba ang linaw? Pinaalala sa akin ng Lord, wala akong kodigo, pero pinaalala sa akin ng Lord na muli nating ibinilad sa kahihiyan si Jesus Christ. Then muli mo siyang pinarusahan, muli mong inalantad sa kahihiyan ang pangalan ni Jesus. Kiniklaim mo na eh. Pag sinabi mong Kristiyano ka, ano ka ba? Anong tawag pa na iba? Followers ni Christ. Believers in Christ. Amen po? So pag believers in Christ, followers ni Christ, dapat nandoon sa atin ang katangian ni Christ. Kaya hindi tayo dapat nag-i-enjoy na sa kasalanan. Hindi na paulit-ulit. Pag alam nating mali, mali. Wala nang justification. Wala nang pabula-bulaklak. Basta pag sinabing itim-itim, puti-puti, hindi na tayo pwedeng magkapila. Amen po? Kasi kadalasan gano'n ang kaaway. Dinadaya niya tayo. Pakiramdam, paningin, pang-amoy, ano pa ba? Kadalasan, na yung flesh lang natin ang nasasatisfy. Mga kapatid, ang sabi niya dito, ano yung next verse? At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo.
Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi mga anak ng Diyos. Maging ako naturuan dito. Kasi kadalasan, nakatingin ako sa bakit ganun? At siya ganun? Inaamin ko yun at iniiyak ko yun sa Lord. At nagpapasalamat naman ako kasi yung struggle ko na yun dun sa loob, natipil ko yun with the Holy Spirit na talagang kinikilala ko, ayoko nito Lord. Gusto kong makita ang nayayakap lahat. Gusto kong makita yung love mo sa Kanya, hindi yung kung sino o kung ano ang meron siyang kahinaan o kapintasan. Di ba ganun tayong likas bilang tao? Kadalasan ang nakikita natin yung Kanyang kahinaan, yung Kanyang kamalian. Tama po ba? Tingnan nyo. Gumawa yan ng 10, nagkamali lang ng isa, burado yung siya. Tama hindi? Di ba? Yun yung nature ng tao eh. Pero sa Lord, ganun ba? Hindi, di ba? Salamat! Ano sabi ng Lord? Salamat, Lord. Dahil hindi mo binibilang kung gaano ako kadalas nagkakamali at nagkakasala sa iyo. Ang binibilang mo sa akin ay ang totohanan kong paglapit sa iyo. Ang totohanan kong paglulog sa iyo. Na wala akong magagawa, Lord, kung wala ka. Hindi ko kayang yakapin, tanggapin lahat, kung hindi dahil sa iyo. Amen? Magkamali lang yung tao sa iyo. Bibigyan mo na ng ultimatum. 1, 2, 3, oops, tama na, sobra na, masobra ka na. Di po ba? Pero salamat, hindi gano'n ang ating Panginoon. Mga kapatid, ito pa ang isang warning at paalala sa atin ni Apostle Paul na maaring tayo bilang mga anak ng Diyos, nakakalungkot maging sa church, may ganito. Sabi ng Bible, kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang andun belong sa God's family, hindi ka dapat nakikiisa sa siraan. Amen po ba? Kasi yun ang nag-cause ng division, pag-iwalay. Hindi ka dapat gumagatong sa mga nagkukwento about negative sa iyong kapatid. Kasi hindi yun nakakatulong. May ganito, nako, kung maging totoo lang tayo, may ganito. Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 12. Wala? 2 Corinthians 12. 20, verse 21. Nangangamba ako, baka pagpunta ko yan, may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan. Apostle Paul. At kayo naman, ay may makita sa akin hindi ninyo magustuhan. Baka ang matagpuan ko sa inyo ay pag-away-away. Oh, ayan, okay? Praise God. Pag-iingitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan. Wow. Pagmamataas at kabuluhan. Nangangamba ako na pagpunta ko muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo at itatangis ko ang kalumihan, pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisihan at tinalikuran ng marami sa inyo. Kaya ako natutuwa sa mga lingkod ng Diyos na tuwirang nagdidisiplina na hindi pwedeng magsama ang isang tao na walang basbas, na hindi kasal, hindi binasbasan ng Diyos. Amen po ba? Hindi natin pwedeng itolerate yun. Pero kung meron tayong mga bagong kapatiran, hindi pa kami kasal, nagsasama kami, tulungan. Amen po ba? Paliwanagan kung gaano kahalaga sa harapan ng Diyos ang mabasbasan sila bilang mag-asawa. Mahalaga po ang basbas. Alam mo, yung dito sa atin, yung at pipirmahan, kontrata lang yun eh. Pero napaka-importante yung basbas galing sa Lord. Kasi talagang pagkilala yun na Lord, kami ay kumikilala sa iyo bilang Diyos na nagbuklod sa aming dalawa. Dahil sa iyo nagmumula ang aming pagmamahal. Samahan mo kami, tulungan mo kami bilang mag-asawa na makita sa amin ang magandang halimbawa na kami ang pagmulan ng totoong pamilya na may pagkakilala sa buhay na Diyos. Na kung ano man ang itinuturo ng iyong salita, makita sa amin una. Amen? Makita sa aming mga anak. Makita sa aming mga elders. Ano sinabi kong elders? Lola, lolo, tiyanan, manugang, ano pa ba? Balae. Speaking
aking balay. Praise God. Kasama ko ang balay ko ngayon. Palakpakan natin ang Lord. Glory to God. At ang sabi niya, Pastor, gusto ko talagang makarating sa Aberdeen. Gusto ko makarating sa simbahan nila, Pastor. Simbahan natin lahat. Amen? So nakakatuwa, di po ba? Na makita sa isang pamilya na nandun, meron talagang Diyos na pinagbuklod kayo sa pagmamahalan. Sipin niyo, paano kayo nagkakasundo? Paano kayo nagkakaintindihan? Magkaiba yung pinanggalingan niyo. Magkaiba yung kinalakihan niyo. Pero paano kayo nagkasundo sa bahay? Kaya nga di ba huwag kayong magtaka kung may bahay na lumilipad lahat, kakagulo. Kasi isipin niyo, ilang taong kayong magkahiwalay, ilang dekada, tapos biglang boom, ito, magkasama kayo, tapos gusto nyo kaagad magkasundo. Gusto nyo kaagad puro happy-happy. Hindi ganun kadali yun. Kailangan nyo si Kristo. Amen po? Kailangan nyo ang Diyos para totoong may makita dyan na love. Kasi yung love ng mundo, love lang kita kasi maganda ka. Love lang kita kasi gwapo ka. Eh paano pag hindi na? Paano pag tumanda na kagaya namin? Tanong, tanda ba tayo, Pastor? Paano pag dumating tayo? Love kita kasi matera ka. Eh paano pag dumating tayo na wala na siyang pera? Amen? Love kita kasi matipuno ka. Malakas ka, kaya mo akong pagsilbihan. Eh paano pag dumating tayo na ikaw na ang magsisilbi? Tama po ba mga kapatid? Ay wala, nalimot-limot na. Hindi pwede yun. Pero po galing sa Diyos ang love, kahit ano pa yan, hindi kayo maghihiwalay hanggang sa huling hininga. Amen po ba? Hanggang sa huling hininga, kayo talaga. Kahit ugod-ugod kayo, magdadamayan, magtutulungan. Kasi yun yung original na design ng Diyos sa family. Hindi kung kailan may nakukuha ka lang, hindi kung kailan may napapala ka lang. The more nga nawala the more mong ipinapakita. Okay lang yan. Magtulungan tayo. Kaya natin ito. Di ba ito nasusubok? Pag may problema, pag may pinagdadaan ng matitindi ang pamilya, doon nasusubok kung gaano katapat ang isa't isa bilang mag-partner. Hello? Pag mag-boyfriend, girlfriend pa, wala, puro pa-cute pa yan. Lahat titiisin. Di ba? Lahat ibibigay. Pero wag ka, pag nagsama na yan sa isang bubong. Hello, mga kapatid. Kaya, sarap ng word. Thank you, Lord. Sabi ni Apostle Paul, wag kayong magsiraan. Kaya nga sabi niya sa Santiago, mga kapatid, wag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o mahatol sa kanyang kapatid, ay naninira at umahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan, at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at what? Magparusa. Ngunit ikaw, sabi dito ni Santiago, sino ka Tanungin mo, wala ko upang ng teacher. humatol sa iyong kapwa? Amen? So, sabi ko nga, naalala ko na naman yung sabi ni Pastor. Ako talagang tinasabi ko talaga na huwag ganon. Si mahirap, di ba may mga negative minsan na nakakalungkot, lingkod pa ng Diyos. Kristiyano, di ba? So ingat, kasi sabi nga ni Pastor, baka mamaya pagdating sa langit, yung hinatulan mo nandun, ikaw wala. Hello? Amen, di ba? So maging maingat tayo kasi hindi nababase sa panlabas na kabanalan ang pagdating sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, lagi nakatingin sa puso natin, lagi nakatingin sa ating motibo, sa ating kung paano tayo nagsasakagawa o nagsasakabuhay, dahil yun ang sinasabi ng Lord. Ang sino mang sumusunod sa kanyang utos, yun ang kanyang ama at ina, mga kapatid. Utos ng ating ama sa langit. Mga kapatid ko sa pananampalataya, muli kong balikan yung verse, bilang pagtatapos meron tayong isang verse pa. Sabi niya doon, all honor to God, the God and the Father of our Lord Jesus Christ, for it is His boundless mercy that has given us the privilege of being born again, so that we are now members of God's own family. Now we live in the hope of eternal life because Christ rose again from the dead. So mga kapatid,
huwag niyong maliitin o baliwalain yung ating identity bilang born again. Dahil hindi ito kayang ibigay ng mundo o ng sinuman. Napakalaking privilege. Napakapalad mo. Sabi mo nga sa iyong katabi, mapalad ka kapatid. Parinig mo, mapalad ka kapatid. Dahil ikaw ay born again. At kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? So, baunin po natin ito at panggulay-gulayan na rin. Kung meron kayong mga phone, i-take note nyo, nandyan sa monitor. Bilang hamon. Dahil lahat tayo tinuturuan din. Sa pangalan, Ephesians 4:17 to 32. Medyo mahaba pero thank you Lord sa masarap na mensahe. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Sinong kinakausap dito? Unbeliever ba? No. Tayo. Patapos na. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. See? Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, wala silang pangunawa, dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos, sila'y naging alipin ng kahalayan, wala na silang kahihiyan, wala na silang inatupag kundi pawang kalsuan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan na ninyong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin or galit pa rin kayo. Lalo na sa mag-asawa. Naku! Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong mapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang magkapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Praise God! At sabi dito, at huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, huwag na kayong mabubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen po ba mga kapatid ko? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos karuhay. Let us pray. Hallelujah. Glory to God. We praise you, Jesus. We glorify your holy name, O God. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa power ng mga salita mo sa buhay namin. Salamat po sa privilege na ibinigay mo sa amin. Ang pagiging bagong nilalang na ito ang nagdulot, nagbunga, na kami ay napabilang sa iyong pamilya, dakilang Diyos. Salamat sapagkat napag-aralan namin. Itinuro mo sa amin ang malinaw yung mga palatandaan na dapat makita sa amin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak na kabilang sa pamilya ng Diyos. Dahil sa muling pagkabuhay ng aming Panginoon, ay tunay na lahat ng bagay ay aming magagawa. Maraming pong salamat, Lord, sa mga anak mo na handang mapagpala, handang turuan, handang ituwid. Tulungan mo sila, Panginoon, na mamuhay ayon sa inyong mga salita, sa tulong at gabay ng Holy Spirit. Thank you, Lord. Kayo po ang patuloy na kumumpleto ng mensaheng ito, Lord, sa puso ng mga anak mo. At magbunga ito ng kauhawan, kagutuman, ng pamumuhay ng ayon sa iyong kabanalan at katuwiran. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, itong aming samot na langin, ang lahat ng bless ay magsabi ng Amen.